welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 2. At ang topic ang tatalakay natin ngayon ay ano ang hope na tunay ang ating pananampalataya. Ngayon po ating pag-aaralan ay tungkol sa Acts chapter 17 verses 30 to 31. At buksan po natin ang ating puso thesis mga ng salita ng Diyos. So sabi dito na, in the past, God overlooked such ignorance at how He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Sa Tagalog, sa mga nitang panahon, naging-lampas ang Diyos ang hindi pagkakilala sa kanyang mga tao. Ngunit ngayon ay nautos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa lipunan at ito'y buong katarungan niya dumin sa pamamagitan ng isang tao ng kanyang hiniyan. Pinatunayan niya ito sa lahat ng hindi niyang binungal ang tao. Teaching number 1. The greatest miracle is the resurrection of Christ. Ang himalang ito ay hindi lamang simpleng kwento o simbolo. Ito ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatay ay nagpapatunay na siya ay tunay na anak ng Diyos. Ang kapangyarihang bumuhay ng patay, pinalo ang kasalanan at kamatayan. Teaching number 2. The resurrection confirms the truth of God's word. Ang Biblia ay puno ng mga hula at pahayag tungkol sa pagdating ng pagkamatay at ng pagkabuhay ng Diyos. Nangyari ang lahat ito kay Jesus ayon sa nasusulat. Kaya ang kanyang pagkabuhay ng mga ay hindi ng kababalaghan. Ito ay patunay na lahat at ang sinabi ng Diyos ay totoo na pagkakatiwalaan. Teaching number 3. That the Christian life is built upon that miracle. Hindi lang ito ay isang aral na tinanggap natin. Hindi ito ang pundasyon ng ating pamumuhay. Kung walang muling pagkabuhay, walang saysay na ating pananampalataya. Application number 1. Believe and repent that everything Jesus says is true. Ang Diyos ay nagtakda ng araw ng paghukom at ang batayan ay ang kanyang anak. Kaya dapat tayo magsisi, pagmulat sa kasalanan, mananampalataya sa Kanya. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo naniniwala tayo ng totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Application number 2. Beg God to leave for more of His intervention. Ang himala ng muling pagkabuhay ay hindi lang pangyayari sa ng nakaraan. Hanggang ngayon, ang Diyos ay tumitulo sa ating mga buhay. Pagdasal natin na makita natin ang kanyang pasensya at kapangyarihan araw-araw sa pamamagitan ng kagalingan, pagbabago at proteksyon. Application number 3. Be a living miracle to others by reflecting Jesus' life. Sa ating pakikitungo, pagkilos at pagmamalas sa kapwa, naway makita ng mga tao si Kristo sa atin. Hindi natin kailangan gumawa ng mga malang bagay sapat na mamuhay ng kabanalan, kababaang loob at malasakit. Sa ganitong paraan tayo mismo ay posting buhay ng mensahe ng Kristo. Yun lamang po.